8, 1 to 10. Ako po sa 1, kayo po sa 2. 1. Dakila si Yahweh na dapat papurihan sa lungsod ng Diyos, bundok niyang banal. 2. Maganda sa Kaasahan, kalaban ng buong lupa. Siya ang bundok ng Zion, sa mga dako ng hilagaan, ang bahayan ng dakilang hari. 3. Sa piling ng Diyos, ligtas ang sinuman sa loob ng muog ng banal na bayan. 4. Pagkat narito ang mga hari ay nagpupulong, sila'y nasidaang magkakasama. 5. Sila ay nagulat ng ito'y mamasdan, pawang nagsitakas at naghitakutan. 6. Ang pangihinig ay umahot ang babae sa pagdaramdam. 7. Tulad ng malaking barkong naglalayag sa hangin silangan, dagling nawawasak. 8. Kung ano ang aming naririnig, ay gayon ang aming nakita sa bayan ng Panginoon ng mga hukbo. Sa bayan ng aming Diyos, itatatag ito ng Diyos magpakailanman. 9. Sa loob ng iyong templo, aming Diyos, nagunita namin ang pag-ibig ng lubos. 10 po, sabay-sabay po. Ingatan po ang mga sa buong daigdig. Ang dakila ikaw at ang sinamamahala ay nakatayo na. Papuri po sa pagbasa ng ating salita. Akin po tatawagan si Sister Raquel para sa ating opening prayer. Hallelujah, Jesus. Tayo po'y manalangin. Pigit po natin ang ating mga. Hallelujah. Patuloy mo, Diyos. Nagpapasalamat kami. Dinadakila, pinupuri, niluluwalhati ang iyong pangalan. Patuloy, Lord God. Hallelujah, Jesus. Nasamahan mo po kami, Panginoon, ngayong umaga, Lord God. Hallelujah, Jesus. Samahan mo po, Panginoon, ang aming samba, ang aming pagsamba sa iyo, Lord God. Lord, hallelujah, ibaba mo po, Panginoon, ang iyong libo-libong anghel upang, Panginoon, maprotektahan ang bawat isa, Panginoon, at maranasan ka namin sa aming kalagitnaan, Lord God, at maranasan namin ang iyong banal na Espiritu, Panginoon. Looban mo po, Panginoon, ang iyong banal na dugo, ng iyong banal na Espiritu, ang bawat isa, Panginoon. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng spiritual ear, spiritual mind, spiritual heart, Panginoon, upang maunawaan namin ang iyong salita, Panginoon, upang maibuhay namin, Lord God, at upang, Panginoon, lakaran namin, Panginoon, ang iyong salita, O Diyos. Ganun din po, Panginoon, idinadalangin namin, Lord God, yung mga kapatiran na wala pa dito, Panginoon, dahil po, Panginoon, ang panyapak nila, Panginoon, upang sama-sama kami magkakapatid, Panginoon, na magpuri, sumamba, Panginoon, sa iyong dakilang pangalan. At dalangin ko, Lord God, lahat, Panginoon, ng sakit karamdaman, pag-alagin mo po, Panginoon, lahat, Panginoon, ng distraction, Panginoon, lahat po, Panginoon, ng gawa ng kaaway sa pangalan ni Jesus. Pinawasak namin in the mighty name of Jesus. Wala, Panginoon, makakagabi, Panginoon, ngayong umaga, Panginoon, dahil mararanasan namin, Panginoon, ang presensya mo at mararanasan namin ang kapangyarihan mo po, Panginoon. Idinadalangin din po namin, Panginoon, ang pastor na gagamitin, Panginoon, sa iyong harapan, ang iyong lingkod, Panginoon. Hallelujah, Lord. Dugugan mo siya, Panginoon, ng iyong banal na dugo, ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Panginoon, itago mo po siya, Panginoon, sa iyong likuran, Panginoon. At patuloy, Panginoon, na maihayag, Panginoon. Hallelujah, ang salita na nagmula sa iyong Panginoon. At tumimo po, Panginoon, sa aming puso, Panginoon, upang lakaran namin, Panginoon, ang iyong banal na presensya, Panginoon. Salamat, Lord God. Kasama ka po namin, Panginoon, simula hanggang ngayon, Panginoon, hanggang sa magtapos ang aming pagsamba, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Patuloy, Panginoon, na nagpapasalamat at pupuri. We bless you, Father. We bless you, Jesus. We bless you, Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. Praise. Yes, mapagpalang araw po. Magandang umaga. Mas maganda pa kayo sa umaga. Sabihin nga sa tabi nyo, magandang umaga. Good morning. Cheng! Good morning daw, Cheng! Okay, kamusta po ulit kayo? Pabuti ng pabuti, paangat ng paangat, paunlad ng paunlad, paganda ng paganda.
more than a song. I'll bring you more than a song. More than a song. More than a song. I'll bring you more than a song. More than a song. More than a song. You're looking into my heart. You're looking into my heart. Into my heart. You're looking into my heart. You're looking into my heart. Into my heart. Into my heart. You're looking into my heart. You're looking into my heart. Into my heart. Into my heart. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made. But it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made. But it's all about you. It's all about you, Jesus. I believe you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am, I will worship. I will worship you. I will Pinupuri ka namin at pinapasalamatan in Jesus' name. Amen.
Praise the Lord. Isa ba pagpalang umaga po? Everybody say good morning. Bakit kayo umupo? So bago po tayo magtuloy, kamayan mo katabi mo, sabi mo kapatid, you are blessed the blessed. Sino po naniniwala na siya po ay blessed the blessed? Lakasan mo. Sabi mo kapatid, you are blessed the blessed. Lakasan niya natin, sabi mo kapatid, you are blessed the blessed the blessed. Amen? So, nasan ba yun? Praise the Lord. Hallelujah. So last time po, so balikan lang po natin. So First Kings, doon po tayo sa story po ni King Ahab. Si King Ahab po ay one of the worst king noong panahon ng Israel. He is the first king na pinaka-worst. Sapagkat po sa chapter 16, nakita ho natin na siya ang naging leader na kung saan ang bansang Israel ay nag-backslide sa Panginoon. Pinakasalan niya pa ang isang worst na babae, ang pangalan ay Jezebel. No? Si Jezebel po ay isang prophetess po siya. Siya po ang kumokontrol, siya po ang nakokontrol, siya nagmamanipulate kay King Ahab. So dahil doon, lumayo ang bansang Israel sa Panginoon, at pagkatapos nung lumayo ang bansang Israel sa Panginoon, nawalan po ng ulan for 3.5 years. Yung ulan po na yan ay sumisimbolo po ng pagpapala ng Diyos. So kapag po mga minamahal tayo po lumayo sa Panginoon, mapapansin niyo po little by little, hindi naman biglayan, kundi little by little, mapapansin mo mawawala yung blessing sa atin. Mawawala yung pagsama ng Panginoon. Bakit po lumayo sa Panginoon? Kaya sabi mo sa ating kapatid, huwag kang lalayo sa Panginoon. Amen? Sa chapter 17, 3.5 years, wala pong ulan, wala pong hamog. Kapag walang hamog, walang ulan, wala pong pagkain, maraming mamamatay. Bakit po lumayo sila sa Panginoon? No? Kaya po mga minamahal na magulit kapatid, pagkatapos po sa chapter 18, na po diyan po yung encounter nila sa Panginoon, na kung saan nagbababa ang Diyos ng apoy, nagkapaulan na ang Panginoon. Bakit? Nabalik na po yung worship, nabalik na po yung altar, nabalik na po yung pagsama ng Panginoon sa kanila. At pagkatapos po nun, so very busy po yung chapter 18 na yan. Sa chapter 19, pagkatapos ng successful ministry ni Prophet Elijah, ang nangyari po mga minamahal, ito naman si, pangalan yan, si Elijah. Ano nangyari kay Elijah? Na-burn out. Yan, na-burn out. Gusto niya mag-suicide. No, nag-suicide na siya. Gusto niya mamatay. Sabihin mo sa kanila mo kapatid, huwag kang magsi-suicide, bawal yun. No? So, pagdating po ng chapter 19, no, kahit na matindi ang mga pagsubok, ito si Elijah, no, ay sabi niya, Panginoon, gusto ko nang mamatay. No, sa tindi na kanyang depresyon na nararanasan. But eventually, sa biyaya ng Panginoon, na-revive po siya, pinakain po siya. Sa chapter 21 naman po, mga minamahal, ano ba na yan sa chapter 21? Ayan. At chapter 21, at chapter 20 po mga kapatid, hinanda na po ng Diyos yung mga prophet na papalit sa kanila. And at chapter 21 po mga kapatid, dito po mga minamahal, makita ho natin na kung saan nagkaroon po ng greed si Ahab. Ano po na meron nagkaroon siya ng greed? So meron na siya palasyo, may property na siya, may influence na siya, may authority na siya. Ang nangyari, yung kay Naboth na property ay gusto niya pang kunin. Gusto niya pang kunin yung property ni Naboth. So, ang nangyari po nun, kung bakit na gustong kunin yung property ni Naboth, because of greed. Hindi ho siya na-satisfy doon sa kanyang, hindi siya na-satisfy doon sa kung ano meron na siya. Anong ginawa niya? Dahil sa sobrang greed niya, no, nalungkot siya. Tandaan nyo, sabi mo sa ating kapatid,
Ang sobrang greediness. Nakaka-depress. So, nung na-depress siya, sinumpong niya kay misis niya, sabi niya, love, First Lady, love, ano nangyari? Hindi ko nakuha yung ano ni neighbor. Ganon, ano klaseng hari ka dyan? Ano klaseng presidente ka? You are weak. Sabi niya ganon. Ako bahala. So, ginawa niya, minanipulate niya yung kanyang kingdom. So, pinalabas niya na may ginawang karumal-dumal o kasamaan ito si Naboth. So, nangyari po mga minamahal, ang ginawa nito ni Naboth, na po, pinalabas niya, ginamit niya, ano ginawa niya? Binend ang law. Everybody say, bend the law. Law to bend the law. Andun na po eh. So, pinali nila. So, pinalabas nila itong nga pala, napansin ko lang, noong time na puso tanim na pala, tanim witness. No? Nagtanim witness. So, nagtanim siya dalawang witness at binato hanggang sa namatay si Naboth. Nung nalaman na po na patay na si Naboth, kinuha na po ni King Ahab yung property. Kinuha na po. So, chapter 21 po tayo. Basahin po natin ang verse 19 hanggang sa matapos. Ako po sa verse 17 at kayo po sa 19. 17. Sinabi ni Yahweh kay Elias sa taga-Tishbe, 18. Sabihin mo sa kanya pagkatapos mong paslangin, ang tao kukunin mo pati ang kanyang mga ari-arian, kung saan hinimod ng mga aso ang dugo ni Naboth, doon din hihimurin ng mga aso ang iyong dugo. Verse 20. Malagim ang parusa na babaksak sa iyo, ganito ang pinapasabi ni Yahweh, itatakwil kita, dilipulin ko ang mga anak mong lalaki, matanda at bata, 22. Ito naman ang pahayag laban kay Jezebel. Si Jezebel ay lalapain ng mga aso sa loob mismo ng Jezreel. 24. Sino man ang aking nakapagpapatay sa bayan, ay kakainin ng mga aso. Sino ang mamatay sa bukid, ay kakainin ng mga buitres. Dahil sa mga sulsol ni Jezebel, sulsol, no? Pakisabi nga po, sulsol. May kilala kayong sulsol na. Dahil sa mga marisol ni Jezebel, walang nakapantay sa mga kasamaang ginawa ni Ahab sa paningin ni Yahweh. 26. Nang marinig ni Ahab ang mga sinabi ni ng propeta, pinulit niya ang kanyang damit, nagsuot ng damit, panluksa, kahit ang pagtulog, nag-aayuno siya bilang tanda na malaking kalungkutan. Verse 28. Sabay-sabay tayo, 29. Pansinin mo ba kung paano nagpakumbaba sa harapan ko si Ahab? Sapagkat nagpakumbaba siya, hindi ko itutuloy ang parusa sa kanya habang siya'y nabubuhay. Ngunit pagkamatay niya ay parurusahan ko ang kanyang angkan. Ang Diyos po magpala sa pagkabasa ng kanyang salita. So, mga minaman, ang nangyari po dyan, so napatay na po si Naboth po dyan, napatay na po. Nung napatay na, kinuha na po ni Haring Ahab yung property. So mga kapatid, ang nangyari po dyan, wala pong naging lihim sa harapan ng Diyos. Ang ginawa ng Lord, tinawag niya si Prophet Elijah, Elijah, puntahan mo itong si Ahab sapagkat alam ko ginawa niya krimen. No, alam ko yung kanyang krimen at alam ko yung ginawa nilang mag-asawa. No, na ninakawan ang kaban ng property ni Naboth. Kinuha niya. No, kinuha niya at matindi yung kanyang parusa.
So sabi naman ni Ginanyag po ang response ni Nabat, nung pagdating doon, i-rebuke ni Prophet Elijah. Nabat, Ahab, anong ginawa mo? Sabi ganon. So verse 20 niya, sabi ganon, no, nakita mo naman ako, aking kaaway. So therefore, ang turing ni Nabat, ni Ahab kay Elijah ay kaaway. No, kapag nire-rebuke mo pala sa tao, turing sa iyo kaaway. Amen? So, ni-rebuke siya. Sabi niya, ikaw, Ahab, ha? Ano naman, Elijah? Ano naman nakita mo sa akin? Ganon. No? So, tingin ni King Ahab sa kanya, kaaway siya. No? So, akala niya na okay na. Lihim kasi ginawa niya. Akala niya na dahil pinadaan niya sa law, kaso nga lang, pinatumaan naman sa law, kaso binend. No? Binend yung law. No? Binali yung law para lang makuha. So ito na yung judgment ng Panginoon sa kanya. Matindi yung kanyang suffering sa mararanasan. Nag-pronounce na ang Panginoon sa verse 21. Sabi niya, malaging mangyayari sa iyo. No? Malapit na mangyayari sa iyo. Hindi lang sa iyo. No? Dahil sa ginawa mo yan, sabi niya sa kanya, dahil sa ginawa mo yan, na pinapatay mo, nagsinungaling ka, tatlong ginawa mo kasalanan, itatakwil kita. Itatakwil kita. So sayang yung kingdom. Nasira yung kingdom kasi kinakwil siya ng Panginoon dahil sa kanyang kasalanan. No, ang sabi pa ng Panginoon, uubusin ko lahi mo at wala ko titira. Parurusahan kita, sabi ng Diyos. No? Pati, hindi lang po kay King Ahab, pati kay Jezebel. At kay Jezebel naman, pag pumunta siya doon, kakainin ka ng mga aso. Now, sa lugar na sa panahon nila, yung aso, ibig sabihin po niyan, worst. Worst po yan. Hindi binigyan ng isang parangal na kamatayan o paglibing si King Ahab. Ulitin ko po. Hindi siya binigyan ng maayos na kamatayan o paglibing. No, kasi kapag hari ka o presidente ka, ang libingan mo, libingan ng mga bayani. Amen? Pero dahil dito, dahil karumal-dumal yung ginawa niya, nag-murder siya, nag-lie siya, at naging gahaman siya, ang nangyari po mga minamahal dyan, yung burial, tingnan Pastor Bernard, yung maayos na pagkalibing ay hindi niya naranasan. Dalawa sila mag-asawa. Kung hindi kakainin yung didilaan yung kanilang dugo, kakainin yung kanilang mga buto ng mga aso. And the very worst po na pangyayari po yan. Bakit po? Dahil sa sulsol. Mga kapatid, marami mapapahamak sa sulsol. Sabi mo sa ating mga kapatid, kapag may kilala ka, na mahilig magsulsul, lumayo ka. Diba? Lumayo ka. Kasi, tinan niyo po mga kapatid sa verse 25. Balik natin sa verse 25 na. Verse 25, yun mo. Dahil sa mga susul ni Jezebel, parang sinasabi niya, sige, patayin mo yan. Sige, ako bala. Sabi naman na asawa niya, oo nga. Oo nga. Oo. Amen. Okay. Diba? Minsan karamihan sa misis sulsul yun. Tama ba? Hindi naman. Adi. May guilty. Yeah. Minsan, alam niyo ang pinakamalupit din, no? Isa pa sa magaling manunsul, kapitbahay mo chismosan. Oh, sabi niya, ano? Nakakita ko siya. Oo nga. Naku ako sa'yo. Naku, magagawin ko. Ako na talaga naman. Talaga naman. Siyang siya talaga. Naku ako sa'yo. Naku. Oh. Pakisabi sa kanila mo kapatid, huwag kang makinig sa sulsol. So nangyari dito, dahil sa susunod ni Jezebel, napahamak ang bansang Israel at kay Haring, pangalan niya kay Haring Ahab. So, at eventually, nung narinig kayo pronounce at mamamatay siya, maligim na kanyang katapusan, sabi ng Panginoon, nag-repent naman po. Ang maganda ng kay Ahab, nag-repent po siya. Nag-repent. Kaya nawala po o na-delay yung punishment ng Panginoon. Next slide. What can we learn from 1 Kings chapter 21, verse 17 to 29? Ano tinuturo po nito? Noong 1 Kings chapter 17, verse 17, chapter 21, verse 17 to 29. Number 1, everything is exposed in the eyes of God. Everything is exposed in the eyes of God.
Makita po natin, kasi po ginawa ho nila dito sa verse 21, chapter 21, verse 17 to 20. Sinabi ni Yahweh kay Elias sa taga-Tisbe, puntahan mo agad si Haring Ahab sa Samaria, makikita mo siya sa ubasan ni Nabot, naroon siya upang kangkaming iyon. So, akala ni Ahab, tatakas siya, makakawala siya doon sa wala sa kasalanan kasi ginamit niya yung batas. Ginamit niya yung batas. Kaso nga lang yung ginamit niya yung batas, binali niya o binaluktot niya yung batas. So, akala niya, hindi yung makikita ng Diyos. Akala niya hindi makikita yun ng mga tao. Kundi meron pa siya kasama doon ng mga senador, mga elders, mga elders, no? Mga elders ng mga kanyang kaharian, yung mga leaders na gumagawa ng batas. Di ba? Ganun ginagawa nila. Ginawa nila yun. So akala nila, di, tama yan. Kasi ang busbag, ginamit pa nila. Pumatanda na kasi. No? So ano nangyari mga minamahal? So akala niya, hindi mahahayag sa harapan ng Diyos yung kanyang kasalanan. Sa harap ng kanyang kasalanan. Sinabi mo pa sa kanya, pagkatapos mo paslangin ng tao, kukunin mo pati ang kanyang ari-arian, no? Kung saan hinimod ng aso ang dugo ni Nabot, doon din hihimurin ng aso ang iyong dugo. Yan. So akala ni Ahab na nakatakas na siya doon sa kapasurahan ng Panginoon. Pero hindi niya alam na expose pala yan, mga kapatid. Expose, ibig sabihin, kitang-kita ng Diyos. Yun na ginagamit, tinatakpan, kino-cover up ng batas na binali o binaloktot, pilit niyang kino-cover yun. Para akala niya ay magiging okay, mga kapatid, no. Sa harapan ng Panginoon, ang kasalanan ay kasalanan. Everyone say kasalanan. Ay kasalanan. Sa harapan ng Panginoon. Even to us, my friends, kahit na anong cover up natin sa ating mga kasalanan, kahit na anong tago natin sa ating mga kasalanan, kahit na anong pagtakip natin sa ating kasalanan, mga kapatid, the problem with that is God, lahat ng ating sin ay exposed sa harapan ng ating Panginoon. Amen? Mabuti at masama, alam ng Diyos yan. Wala tayong maliliin sa Panginoon. Kung paano nakita ng Diyos kay Prophet Ahab yung kanyang pagkakasala, ay ganun din po nakikita ng Panginoon yung ating pagkakasala. At i-expose po yan, mga kapatid. Hayag po yan, kita-kita yan ng Panginoon sa kanyang harapan. Ginawa natin ng lihim, sa harapan ng Diyos, hayag yan. Ginawa natin ng wala nakakita, pero may Diyos sa kakakita noon. So everything is exposed in the eyes of God. Makakapagtago tayo sa tao, makakapagtago tayo sa katabi mo, makakapagtago tayo sa kaibigan natin, sa asawa natin, pero sa Diyos, hindi tayo makapagtago. At ganun na ginawa ng Diyos kay Prophet, kay King Ahab. Alam ng Diyos yun, expose yun. No po, mga kapatid, number 2, no, may judgment ang Diyos sa bawat kasalanan ng tao. May judgment ang Diyos sa bawat kasalanan ng tao. So akala niya na walang judgment kasi okay naman eh. Wala nangyari sa kanya. No? Ito maganda kay Lord. Kay Lord, sinasabi niya muna para ikaw ay makapag-repent. Tingnan niyo po, mga kapatid. Sabi sa verse 21 to 24. Tingnan niyo po yung judgment, ha. Tingnan niyo po. 21. Malagim na parusa ang babaksak sa iyo. Yun. Malagim na parusa ang babaksak sa iyo. So para sinasabi ng Panginoon, ganyang kasalanan mo, malagim ang karanasan mo niya. Malagim yung palo sa iyo ng Diyos. Yun ang sabi ng Diyos kay King Ahab. Malagim yung babaksak sa iyo. Ganito ang pinapasabi ni Yahweh, itatakwil kita. Mabuti sana kung siya lang, mga kapatid, lilipunin ko ang mga anak mong lalaki, matanda at bata. Dahil po sa kasalanan ng isang King Ahab, may judgment ng Panginoon, hindi lang sa kanya, kundi kasama ang kanyang angkan. May ito, parusahan kita tulad ng ginawa ko sa angkan ni Jeroboam. Ano ginawa ni kay King Jeroboam? Ang ginawa niya po dun, mga kapatid, matinding judgment ang ginawa ng Diyos sa kanya. At sa angkan ni Baasa na anak ni Ahiyas, sapagkat ginalit mo ako at hinimok mo ang
ang Israel sa pagkakasala. So okay sana mga kapatid, ginalit ni King Ahab ang bansang ginalit ni King Ahab ang Diyos. Paano? Pumatay at nagsinungaling at nagkamkam siya. Ano po nangyari mga kapatid? Ano po nangyari? Dahil doon, hindi lang yun, kung hindi hinimok niyaya pa ni King Ahab ang bansang Israel na magkasala. Nagsama pa siya ng mga tao sa kanyang kasalanan. Nagsama pa siya ng mga tao na magkakalikod sa Panginoon. Kaya ang nangyari po mga kapatid, nagalit ang Diyos kay King Ahab. At meron pong judgment ng Panginoon sa kanya. Kaya po mga minamahal, mga kamagulat kapatid, hindi porkit hindi tayo pinalo sa ngayon ay wala na ho yun. Tandaan natin mga kapatid, merong perfect time ang Panginoon dyan. At hindi lang ikaw magsasuffer, hindi lang tayo magsasuffer, kundi buong sambayanan niya. Ano po nangyari? No? Sabi niya sa 21, itatakwil kita, lilipunin ko ang mga anak. Hindi lang isang anak, kundi mga anak mong lalaki at matanda at bata. So may judgment ng Panginoon, hindi lang kay King Ahab, kundi kasama yung kanyang pamilya. Sa bawat kasalanan po natin, meron po yung judgment. At hindi lang basta sa kanya, kasama din yung kanyang asawa, 23. Ito naman ang pahayag laban kay Jezebel. Si Jezebel na lalapain ng mga aso sa loob mismo ng Jezreel. Sino man sa angkan ni Ahab ang mamamatay sa bayan at kakainin ng mga aso, sino mang mamamatay sa bukid, kakainin ng mga bitter. Ibig sabihin, yung lahi niya ay lilipulin. 25. Dahil sa mga suso ni Jezebel, wala mga kapatid sa kasamaang ginawa ni Ahab sa paligid ni Yahweh. Ginawa niya ang mga mahalay na kasalanan sa pamamagitan ng pagsamba niya sa Diyos-Diyosan, gaya ng mga Amoreya na pinalaya si Yahweh noong pumasok ang bayang Israel sa lokal niya. May judgment po. Kaya ano po sabi nga ng mga kapatid, Romans 6:23, sapagkat, ano daw po? Pakilakas. 1, 2, 3, go! Ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Nagkasala ba si King Ahab? Meron. Nagkasala ba si Jezebel? Meron. Ano kabayaran? Kamatayan. At ito pa, Galatians chapter 6 verse 7, huwag mong akalain madadaya ninyo ang Diyos. Amen. Huwag mong isipin, nakaisa ako kay Lord, hindi niya ako nakita. Huwag mong isipin, alam naman, nakaisa ako kay Lord kasi, alam mo na. Yeah. Hindi ganun. Ang sabi ng Panginoon, huwag mong akalain madadaya ninyo ang Diyos. We are not wiser than God. Amen. Hindi natin madadaya ang Panginoon. God is too wise. Siya po ay sobrang wise para hindi maisahan natin siya. Papabayaan ka ng Panginoon, irerespeto ng Diyos ang free will mo. Irerespeto niya yan. Pero isang araw, meron kang oras sa Panginoon. Kasi there is a time for everything eh. Amen? There is a time for everything. Oo, ngayon, okay. Kasi pero tandaan natin, laging meron tamang panahon ng Diyos. Amen. Kaya sabi ni Paul sa Galatians 6:7, huwag ninyong akalaing madadaya ninyo ang Diyos. Hindi natin madadaya ang Diyos. Pakisabi nga sa ating kapatid, hindi natin madadaya ang Diyos. Kung ano ang itinanim mo, yun din ang aanihin mo. Amen. Pag nagtanim ka ng pagmamahal, aani ka ng pag nagtanim ka ng kabutihan, aani ka ng pag nagtanim ka ng sama ng loob at galit, aani ka ng
Kapag nagtanim ka ng kasamaan, naani ka ng kasamaan. Amen. Yung ano nga namin yung pangalan niya, yung malunggay niya namin, tinanim ko yung malunggay. Tayo yung malunggay. Dalawa po yung malunggay. Hinihintay ko na maging ubas Hindi maging ubas. Pinag-pray ko pa, maging ubas ka sa pangalan, maging ubas ka. Kasi, kung anong tinanim mo, aanihin mo. Magtanim ka ng prayer, aani ka ng answered prayer. Amen. Amen? Magtanim ka ng pera, aani ka ng pera. Magtanim ka ng ngiti, aani ka ng ngiti. Amen? O sample nga, ngitian mo katabi mo. Kapag hindi ngumiti yan, bigyan mo ng 500, ngiti yan. Yeah. Hindi pa ngumingiti, hindi ha? Aaboto pa lang yung ngiti niya, ganito na. Amen? So mga kapatid, kaya nga po, napakahalaga na pag tayo po humarap sa Panginoon, sikapin natin. Sikapin natin na gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Kahit na delay sa ang return sa atin, tandaan natin, there is a perfect time. There is always perfect time. Amen? Number 3. Ang sabi po ganun, mga kapatid, Revelation chapter 2, verse 20-22. Ngunit ito masasabi ko laban sa iyo, pinapayagan mo si Jezebel, ang babaeng nagpapanggap na propeta, tinuruan niya na linlangin ang aking mga likod upang makiapid at kumain sa pagkain ni handog sa mga Diyos-Diyosan. Binigyan ko siya ng sapat na pati naman Panginoon, no? Hindi kagad niya pinalo si Jezebel. Ito sa Revelation chapter 20, verse 21, binigyan ko siya ng sapat na panahon upang pagsisihan at talikuran ng kanyang pakikiapid. Ngunit ayaw niya. Kaya nga, magkakasakit siya ng malubha, pati ang mga kasama niya sa pangangalo niya, daranas sila ng matinding kapighatian o kalungkutan o problema kung hindi sila pagsisisihan at tatalikuran ang kahalayang ginawa nila sa piling ng babaeng iyan. Amen. So, tandaan niyo mga kapatid, kaya minsan mga kapatid, papansinin niyo ba, kahit naagawa ka ng kasalanan, hindi ka pa kagad pinapalo ng Diyos. Hindi kagad. Hindi ka pa niya pinipilayan, hindi ka pa niya binibigyan ng matinding sakit. Amen? Hindi ka pa niya talaga dinudurog o kaya hindi ka pa niya pinapatay. Mabait ang Diyos eh. Tingnan mo sa 21, no? Binibigyan ko siya ng sapat na panahon. Para ano? Para pagsisihan at talikuran. Huwag nating sayangin kapatid na umabot sa sukdulan ng kasamaan ang kasalanan natin. Amen? Huwag mo nang paabutin hanggang langit ang pagkakasala natin. Amen? Pakisabi sa ating mga kapatid, habang maaga pa, pagsisihan na natin ang pagkakasala mo at talikuran. Bakit? Tingnan niyo yung judgment kay Jezebel. Sabi niya ganon, verse 22, ano po? Number 1, magkakasakit siya ng malubha. Magkakasakit ng malubha. Ibig sabihin yung sakit ito, pwedeng matinding kasakitan. Di ba? Hindi lang siya, yung mga kasama niya sa pangalo niya, daranas siya ng matinding kapighatian. Now, the Hebrew word, or the Greek word for kapighatian, ang Greek word po na ginamit dyan mga kapatid, ay tribulation. Ibig sabihin ng tribulation, matinding pagsubok. Matinding pagsubok. Kaya ba siya pagsubok? Matinding pagsubok. No? Matinding pagsubok ang alin. Daranasan niya. May sakit na siya na malubha, no? Dahil sa kanyang pangangalo niya, at ano po nangyari mga kapatid? Kapighatian, matinding sufferings. Mararanasan niya yung isang tuka. Matinding kahirapan ang dadanasin niya.
Kaya nga po mga kapatid, binibigyan tayo ng chance ng Panginoon ng dalawang bagay. Pagsisihan natin at talikuran natin ang ating mga kasalanan. Ang haba ng biyaya ng Diyos. Amen? Kaya nga naisip ko nga kailan ko ba narinig yun? Sabi ni ganun, ayoko na, tigilan ko na kasalanan ko. Sino, nakalimutan ko sino nagsabi nun. Sabi ko, bakit? Kasi ayaw ko matsambahan ni Lord. Amen? Mahirap matsambahan ng Panginoon, kapatid. Ito pa malupit, hindi mo alam kailan darating. Amen? Hello? Palapakan natin si Lord. Hindi mo alam kung kailan darating yung palo ng Diyos. Kaya habang maaga pa, talikuran natin yung kasalanan natin, pagsisihan natin yung kasalanan natin, at magbagong buhay tayo, para sa ganon, hindi tayo umabot sa timing ng Panginoon. Kasi hindi mo alam kung kailan ka papaluin eh. Hindi natin alam eh, kung kailan tayo tatamaan. Kahit na anong ingat natin. Amen? Next slide. Alam niyo mga kapatid, response to rebuke matters. Response to rebuke matters. So, kinumpronta dito ni Elijah si Ahab. At yung confrontation niya, tingnan niyo po, verse 21. Nang marinig ni Ahab ang sinabi ng propeta, pinunit niya ang kanyang damit, nagsuot ng damit na panluksa kahit sa pagtulog. Nag-ayuno siya bilang tanda ng malaking kalungkutan. Amen? Nung narinig, ito ang maganda sa Diyos eh, bibigyan kanya ng warning. Ang ginagamit na warning ng Panginoon, Bible, pastor, Sunday service, godly counsel, di ba? Mga tao sa paligid natin, minsan audible voice, minsan vision, minsan dreams, magbibigay ang Diyos na ng warning. Kakausapin ka ng Panginoon. Sasabihin, wag mo nang ituloy dyan, wag ka pumunta dyan. Sasabihin, dalawa kasi yan eh. Isang demonyo at isang Diyos. Sasabihin ng Diyos, anak, tumigil ka na. Sabi ng demonyo, wag! Tingin mo! Wala naman nakakita! Wala si pastor! Amen! Sabi ng Lord, wag anak, masama yan. Magkakasala ka. Sabi ng demonyo, hindi, okay lang yun. Walang, malayo ka. Walang makakala. Ikaw naman, Amen. Meron yan dalawa eh. Nanungusap sa'yo. Ito kay Ahab, kinumpronta siya ni Prophet Elijah. At ang ganda ng response niya. Amen? Ang ganda ng response niya. Ano ang response niya ni Elijah? Ay ni King Ahab. Siya po ay nagpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Ang ginawa niya, pinunit niya ang kanyang damit. Symbolizing of repentance. Nagsuot siya ng pandamit at panluksa. Kahit sa pagtulog niya, teka, kasi matindi yung ginawa ang kasalanan. At ito malupit, nag-ayuno siya bilang tanda ng malaking kalungkutan. Nag-fasting siya. Amen? Amen. Mga minamahal, response to rebuke matters. Response to rebuke matters. Bakit po? Ano resulta nito, mga kapatid? Next slide. God gave mercy and grace to those who humble themselves and repent. Ulitin ko po. God gave mercy and grace to those who humble themselves and repent. Nagbibigay ang Diyos ng awa at biyaya sa mga nagpapakumbaba at nagsisisi. Tingnan po natin mga kapatid, verse 28 and 29. Kaya't sinabi ni Yahweh kay Elias, napansin mo ba ang
kung paano nagpakumbaba. Sino na po? Nagpakumbaba siya, si King Ahab. Hindi ko, tingnan niyo po sabi nga nun, hindi ko, tuloy natin. Ang pakilakas, yun! Dahil doon sa kanyang repentance, sa kanyang pagsisisi, ang sabi ganon, no, hindi kita paparusahan, hindi kita papatayin. Habang nabubuhay ka, paano pagpatay ka na? Eto na. Ngunit, pagkamatay niya, paparusahan ko ang kanyang angkan. So, ligtas si prophet, si King Ahab. Pero yung mga anak niya, makaranas ng, ang tawag natin sa deliverance, sumpa ng minerasyon. Amen? Nakaranas siya ng pagpapatawad ng Panginoon Ahab, hindi kita papatayin, dahil nag-repent ka, nagkakawa ka, hindi kita papatayin, pero yung angkan mo, magsasuffer sila. Mga kapatid, hindi kay Pastor Bernard, lahat ng gagawin natin, pang-araw-araw, tingnan natin yung future, yung mga anak at apo natin. Baka sila, baka sila ang mag-suffer ng ginawa nating kasalanan. Amen? Baka sila ang maghirap, magkasakit. Hindi naman nila kasalanan yun kasalanan natin yun Kaya dapat ngayon pa lang, ayusin na natin yung buhay natin para yung mga anak at apo natin maging maayos ang kanilang buhay. Amen. Kung mahal natin ang second and third generation natin, mga kapatid, at gusto mo sila maging pagpapala at pagpalain ng Panginoon, ngayon pa lang, ayusin natin ang ating buhay. Kung mahal mo sila. Pero kung wala tayong pakialam sa kanila, di gawin mo gusto mo. Pero isipin mo, magsasuffer sila na hindi naman nila ginagawa yun. Kasi malinaw, sabi niya, ngunit pagkamatay niya ni King Ahab, paparusahan ko ang kanyang angkan. Alin yun? Yung anak at apo. Yung anak at apo. Kaya tinan niyo, pansinin niyo po, history repeats itself. Amen. Na kahit na anong iwas natin, dadalhin at dadalhin tayo doon. Dapat putulin natin yun. Pasok pa paano maputol? 1 John 1:9, if we confess our sins, faithful and just to forgive us. Number 2, i-confess natin kasalanan natin. Number 2, repent natin. Pagsisihan po natin ang ating mga pagkakasala sa harapan ng Panginoon. Pangatlo, renounce. Everyone say renounce. Pag sinabi renounce, itakwil natin yung kasalanan. Amen? Itakwil natin. Paano mo itatakwil? Pag nakita mo din, umalis ka niya, parang ganito yan mga kapatid. Sino kumain ng suka? Kinain mo ba yung suka mo? Hindi. Ba, sinuka mo Kakain mo ba yung sinuka mo? Hindi. Isuka mo siya. Ibig sabihin, isuka mo siya. Ibig sabihin, isuka mo siya. Ilabas mo siya. Itakwil mo siya, pero huwag mo nakakain ulit. Amen? Yung aso namin, sino ba yun? Si Sugar. Hindi si Zoe. Si Zoe, ano siya, siguro sobrang kabusugan, nag-vomit siya. Ngayon kinain niya, hinalo ko Sabi ko, kalimutan ko, aso pala siya. Ano ka po na, bawal yan, alam mo ba, dumi yan, urag. Nakalimutan ko, ay aso ka pala. Amen? So number 1, confess. Number 2, repent. Number 3, renounce. Itatakwil mo. Now, ganito po tatakwil. Yung hingi natin yung tawad, kasi po pag binasa niyo po yung buong angkan, yung lahi ni Ahab, po, hindi ko alam kung ano nangyari, pero nawala po yung kingdom ng Israel, kung natira Judah.
Juda. Kaya doon yung salitang Jews nang galing. Amen. So mga kapatid, ito po. Mga minamahal at magulang, mga kapatid. Ang Diyos po ay mahabagin sa mga taong nagpapakumbaba. Ang Diyos ay maawain sa mga taong gustong magbago. Ang Diyos ay mapagmahal sa mga taong lumalapit sa Kanya. Ang Diyos ay willing tumulong sa mga taong gusto mag-ayos ng kanyang buhay. Amen? Amen po mga kapatid. So mga kapatid, let me finish. Hayaan niyo po ako magtapos sa ganito, pananalita. Hayaan natin ang Diyos sa pumili sa atin. Hanggat maaari, iwasan natin ang kasalanan. Amen. Layuan natin ang ating kasalanan. Bakit po, Pastor? Sapagkat hindi ho makakabuti sa atin. Gusto ng Panginoon na maging maayos po tayo. Gusto ng Panginoon na maranasan natin yung kanyang biyaya. Gusto ng Panginoon na maranasan natin ang kanyang kabutihan. Amen? Amen po ba? Let's all stand up. At tayo po ay manalangin. Just close your eyes and talk to Jesus right now. Maaari po ba tayong manahimik? As we search our heart, just talk to Jesus right now. Hallelujah. Tatlong bagay po. Confess, repent, renounce. And let the power of God move sa ating kalagitnaan. Kausapin ko si Lord. Hindi ka ng tawad. Lahat tayo, hindi tayo ng tawad sa Diyos. Oh God. Pagsisihan natin. Just talk to Jesus right now. Sige po. Before I close in prayer, natawagan ko si Pastor Evelyn para po ipag-pray po ang bawat isa ngayong umagang ito. Isipin natin yung second and third generations natin. Yes, Lord Jesus. Sige po, hingi ng tawad kay Lord, hingi ng tawad kay Lord. Hingi ng tawad kay Lord right now. Yes, Lord.
Thank you, Lord Jesus. Let your Holy Spirit move, Lord God, in Jesus' name. Let your Holy Spirit move in Jesus' name. Release your blessing right now. Yes, Lord God. Release your blessing. Release your blessing, Lord. In the mighty name of Jesus. Repent before God. Pagsisihan mo ang mga pagkakasala sa harapan ng Panginoon. Sabi mo, Lord, sorry po. Lord, sorry po. Lord, sorry po. Sa mga nagawa kong kasalanan, Panginoon. Lahat ng kabalikan ko, Panginoon. In Jesus' name, Father. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Father, in the mighty name of Jesus, taas po natin ating mga Ama, sa pangalan ni Jesus, patuloy kayong kumilos sa bawat isa ngayong umagang ito. And Lord, right now, in the mighty name of Jesus, let your grace be upon them, Lord. Lord, kahabagan mo, kaawaan mo ang bawat isa na ririto, Panginoon. At ganun din po ang mga susunod na henerasyon. Ama, sa pangalan ni Jesus, Lord God, let your grace, Panginoon, na siya po makita sa bawat isa. Hayaan mo, Panginoon, ang iyong awa, ang iyong biyaya ay patuloy po nilang maranasan. And Lord, right now, in the mighty name of Jesus, lahat, Panginoon, Ama, ng gawa ng kaaway na bumubulong sa kanilang isipan, I rebuke it in the mighty name of Jesus. In Jesus' mighty name, lahat ng tukso sa kanilang mga isipan, tukso sa kanilang puso, aking po pinapalayas, Ama, sa pangalan ni Jesus. Sinusuot ko sa kanila, Panginoon, the whole armor of God, the helmet of salvation, breastplate of righteousness, belt of truth, sapot, sandal, gospel of peace, in the face of the Spirit, which is the word of God. And Lord, right now, let your anointing flow upon them right now, Lord God. Let your anointing flow, Holy Spirit of the living God. Lord, patuloy kang kumilos sa bawat isa, Panginoon, Ama. Iparanas mo ang iyong biyaya, iparanas mo ang iyong kapangyarihan, iparanas mo, Panginoon, at lahat, Panginoon, ang sakit kiramdaman, bunga, Panginoon, dahil sa kasalanan, aking binubunot lahat ng sakit ng kiramdaman ngayon din. In the mighty name of Jesus Christ, lahat ng uri sakit kiramdaman, lahat ng sumpa ng henerasyon, aking mo pinapalaya sa buhay ng bawat isa. In the mighty name of Jesus Christ, Lord God, right now, in Jesus' name, aking winawasak lahat ng kaguluhan, lahat ng sumpa ng henerasyon, lahat ng mga namamana sa kiramdaman kasalanan, aking binubunot in the mighty name of Jesus Christ. Lord, right now, let your healing hand touch them, Lord God, and let your angels, Lord God, remove all, in Jesus' mighty name, Father, in Jesus' mighty name, in the mighty name of Jesus Christ, kinakansel ako lahat ng sumpa ng henerasyon, lahat sa pangalan ni Jesus. And Lord, right now, inantay mo ang pagpalang kamay mo, Panginoon Ama, sa bawat isa in Jesus' name. Let your blessing fall upon them right now. Let your healing fall upon them right now. In the mighty name of Jesus, Lord God, sa pangalan ni Jesus, Panginoon, ipatong mo yung paghahimalang kamay sa kanila, Panginoon Ama. Sa pangalan ni Jesus, salamat sa iyong pagpapatawad, Panginoon. Salamat sa iyong pagpapatawad, Panginoon Ama. Salamat, Panginoon, sa iyong pagpapatawad, Panginoon Ama. At salamat, Panginoon, sa iyong pagpapagaling sa bawat isa narito, Panginoon.
Panginoon. In the mighty name of Jesus Christ. Pagalingin mo, Panginoon, lahat na may sakiramdaman. Lord, paunlarin mo, kasigalayan mo, bawat isa na rin ito, Panginoon, Ama, sa pangalan ni Jesus. And Lord, right now, no weapon shall form against us, Lord God. In the mighty name of Jesus Christ. And let your anointing flow. Let your anointing flow. Let your anointing flow. Let your anointing flow in Jesus' name. Lord, dumali mo ang mga pagpapalag ng pangyarihan mo sa bawat isa ngayong umaga nito, Panginoon, Lord God. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Open your lips and give thanks to God right now. Sige po. Hallelujah. Pasalamatan mo, Panginoon. Balik mo sa langit. Yes! Yes, Lord God. By faith, receive it. By faith, sabi mo, Lord, tinatanggap mo kagalingan. By faith, tinatanggap mo ang kalayan. By faith, tinatanggap mo kasalanan. In the mighty name of Jesus Christ, Lord God. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. In the mighty name of Jesus Christ, Lord God. We worship you, we bless you, Father. In the mighty name of Jesus Christ, Lord God. Let your blessing fall upon us right now. Yes! Receive it, church. Receive it in Jesus' name. Receive it in Jesus' name. Receive it. Receive it. Yes! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, rababakanda, rabasanda, rabakanda. Oh, God, in Jesus' name. Kahit po, Panginoon, ang nanonood ng epilet na ito, I speak your blessing upon them, Father, in Jesus' name. I speak healing upon them, Lord God. You are not limited by time. You are not limited by space, Lord God. Kaya mo silang abutin, Panginoon. In Jesus' name, in Jesus' name. Oh, God. Mga kapatid, matindi ang anointing ng Panginoon sa harapan na ito. Ngayong umagang ito, I pray na maramdaman nyo rin ang kapangyarihan ng Diyos. Sige po. Yes, open your lips and give thanks to God. Pasalamatan mo, Panginoon. Yes. Yes, Jesus. Yes, Jesus Christ. Oh, God, oh, God, oh, God, oh, God. Let your blessing fall upon them, Lord God. Let your blessing fall upon them, Lord. Let your presence be with us, Father. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ, Lord God. Oh, salamat po, Diyos Ama. Hallelujah. Salamat. I see the word in a vision. It's bursting. Binibigyan tayo ng Diyos na kanyang awa. Thank you, God. Salamat. Salamat, O Diyos. In Jesus' name. Oh God. Manatili pong nakatayo ang bawat isa at pasalamatan ng Panginoon habang i-distribute po ang ating communion. Thank you, Lord. Jesus.
sa iyong mga pinagaling mo. Dahil sa mga lati mo kami po pinatawag. Kaya po, Panginoon, sa akin pong pagkain na ito, nagpapasalamat po sa pangalan mo. Sabay-sabay po natin kayo. Taas po natin ang Diyos. Panginoon, ang Diyos na ito, simbolo po ng kanilang tubo, naglinis at tumubos sa pagkakasala namin. Panginoon, sa aking po pag-inom na ito, inaalala ka namin po. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Sabay-sabay po natin. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat po, Ama, sa iyong kapugihan. Pinupuli ka namin at labis kami pinapasalamat sa pangalan ni Jesus. And everybody says, Amen. Yung po mga po na bawat isa. Amen! May natutunan ba kayo? May natutunan ba? O huwag na kayo masyado masikreto sa sarili nyo. Kasi meron nakakaalam kahit yung sikreto nyo sa mga pastor nyo. Okay ba? Sino ba yung magtago dito ng mga sikreto niya? Taas kamay! Wow! Ayaw maging honest. So dapat huwag tayo magtago ng mga sikreto Kasi kung di man nakikita ng mga pastors natin, mga leaders natin, makikita naman ni God. Okay ba? Okay. So ngayon po, dako po tayo sa ating tithe and offering na papangunahan ni Sister Ginty. Mga kabataan, narinig yung salita ni Pastor, di ba? Huwag kayo magsinungaling, lalong-lalo sa magulang. Huwag magsinungaling sa asawa. Lalo yung nanay sa asawa. At huwag kayo maging sikreto sa mga anak. Huwag kayong maging unang-una kung ano problema niyo sa buhay. Sabihin niyo sa magulang niyo kasi ang magulang ang tutulong sa atin. Itaas po natin ating mga kamay. Lord, maraming salamat po. Unang-una po kami sa inyong salita, Lord, na nagbibigay unang-una po sa amin sa salita niyo po, na nagtutuwid sa iyong mga salita, Lord. Salamat sa pagtutuwid unang-una, Lord, na nabuksan po namin, Panginoon, ang unang-una ang aming kaisipan. Ang pagkakamali, Panginoon, namin nagawa, Lord, salamat sa iyong mga salita. At salamat po, Lord, sa ginamit niyo po, Panginoon, Pastor. Sa umaga ito, Panginoon, salamat po, Panginoon, at pagpalain po kanyang buhay.
ang kayong mga mahal sa buhay, lalo na po ingatan sa ating Panginoon. Lord, maraming salamat po at Lord na pagpalain niyo po Panginoon itong place na ito Panginoon. Unang-una po yung kailangan po yung mga gawin. Maraming salamat po at nagbigay pa ito Panginoon, iyong pagpalain po Panginoon. At Lord, Lola po ito kakayahan magbigay yung pagpalain. Lord, maraming salamat po sa pagtagumpay ng iyong gawain, Panginoon, mula sa umpisa hanggang sa natapos at naranasan na ang Panginoong presensya. At kami naman, maraming salamat po in Jesus' name. Amen. Okay po, announcement po, after service, meron po tayong small group. And meron po tayo tuwing Wednesday dito is mentoring po para sa mga youth. And meron din po tayong online mentoring po with Pastor Bernard tuwing Wednesday to Friday. And Monday to Saturday po kay Pastor Awi. And also po tuwing Sabado po, meron po tayong gawain dito para sa mga kids na taga-Singapore. And ano po, ipag-pray po natin yung missions po sa Macau po. Sa Thursday po kay Ladaksin po. And ipag-pray po natin yung sa Mindanao po, sa seminar po nila doon. And also po sa mga missions po natin sa Pangasinan po. And sa Pastor and Leaders outing po na nawa si Lord po yung mag-provide po. And also po ipag-pray din po natin yung churches natin sa Tayug po, tsaka sa Mindoro po, tsaka po sa Luzon and Macau po. Yan lang po. God bless you po. And tinatawagan ko po si Pastora Evelyn para sa closing prayer na susundan ng benediction ni Pastor Bernard. Sino po ang nagse-celebrate ng birthday ng July? Pumunta lang po dito sa harapan ng ating ipag-pray. Si Bakpit, si Pastor Awi. Sino pa po? Sino pa po ang may birthday na in July? Andito po. Dito ngayon po tayo lahat. Sapat po natin ang ating mga kamay sa ating mga celebrant. Kayo po tayong lahat po. Patuloy natin i-bless po natin ang ating mag-birthday ng July. Hallelujah. Yes, hallelujah, Lord. Malapit po kami sa iyong banal na presensya, Panginoon. Nagpupuri at magpapasalamat sa nakikisaya kami, Panginoon, sa mga nag-celebrate ngayon ng kanilang birthday. Lord, pagpalain niyo po ang buhay ni Pastora Awi, Doktil at si Athena, na ngayong Panginoon, nakikisaya po kami, Panginoon, sa buhay na ibinigay mo sa kanila. Dahil hindi po nasayang ang buhay nila, Panginoon, sa kanilang paglapit sa iyo, sa kanilang paglilingkod sa iyo. Pagpalain mo pa po sila, Panginoon, na mahaba pa po ang kanilang buhay. Gamitin mo pa sila mightily, Panginoon, upang maging asin at ilaw sa mundong ito. Lord, I pray, Panginoon, Lord, sa lahat ng mga dinadaanan nilang mga pagsubok sa buhay. Patibayin niyo po sila, Panginoon, at patuloy mo po, Panginoon. Bigyan ng wisdom, understanding, Panginoon, upang malampasan nila, Panginoon, anumang mga paghihirap na dumarating sa buhay nila. Dahil ang lahat ng mga pagsubok na ito, Panginoon, ay nagpapatibay ng kanilang pananampalataya sa iyo. Dahil, Panginoon, sinabi mo nga sa iyong salita, hindi mo kami iwan, hindi mo kami pababayaan. Kaya, Panginoon, dalangin ko po, Panginoon, na palakasin mo pa sila mightily, Panginoon, at gamitin mo pa sila maging pagpapala sa bawat kapatiran, Panginoon.
at sa mga tao na sa kanilang pamilya, maging kagalakan po sila, Panginoon, at patuloy po sila, Panginoon, na palaguin sa kanilang pananampalataya. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na kalakasan na ibibigay mo sa kanila at sa mga tagumpay pa na ibibigay mo sa kanila. Salamat po, Panginoon, dahil hindi ka nagkukulang, hindi mo sila pababayaan, Panginoon, at salamat sa mga answered prayer na binibigay mo sa kanila. Ang lahat sa Panginoon, Lord God, maging ang mga kapatid namin na narito, Lord God. Salamat sa mensahe na narinig namin sa umaga nito. I pray, Panginoon, na patibayan mo ang bawat isa. Iwasan namin ang kasalanan, Panginoon. Dahil ito hindi magtutulog ng kabutihan sa amin, pagkos ito ay magtutulog ng kamatayan at parusa sa aming mga susunod na mga henerasyon, sa aming mga susunod na mga anak, apo, ay mararanasan nila, Panginoon, Lord. At nais namin na maranasan nila ang iyong kabutihan, ang iyong kasaganaan, ay dadaloy sa aming mga pamilya, Panginoon. At pinuputol ko lahat na sumpa ng henerasyon mula pa sa ating anunumunuan. In the mighty name of Jesus, ito lamang ang kapurihan, Lord. In Jesus' name. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ang pagbati niyo po ay tinatanggap, pero mas maligaya pag may cash. Sige po, at napulang po muna tayo. Mga kapatid, upo muna. So, mga kapatid, tinapos na po nila Pastor June yung ating church po doon sa Mindoro. Yan po, nakakabit na po sila ng mga kortina. Next na, ayan. So, kanina po ay nag-service na po sila doon unang Sunday. Yan. So, nagluto sila ng pansit, pampahaba ng buhay, ng mga kapatid natin sa Mindoro. Amen? Amen po ba? So, hindi ko alam kung may CR pa dyan, no? Lalagyan ng CR. Kasi ang CR niyan, baka sa bundok ka pa, na marami pong salamat kala Father Alex, kala Sister Maripi, kila Pastora, kila Pastor Cal, at sa Minuyan, nagpaabot ng tulong ang Minuyan. Ang Luzon din ata, nagpaabot din ng tulong. So, in a very small things po mga kapatid ay malaking bagay po kapag pinagsama-sama natin. Amen? Amen po? So, mga kapatid, at pag-pray natin lagi sila, lalo na ang pastor natin, Pastor June, nakabuong kanyang pamilya, ay patuloy natin ilapit kayo. Amen? Yes, so stand up, kamay mo katabi mo. So yung mga kapatid, you are blessed na blessed. Alright. Sige po. Patahimik ka. Sige na. Okay na. Sige, tama na. Sige po. Taas ang ating mga kamay. Ama, sa pangalan ni Jesus, marami pong salamat sa iyong habag at sa iyong biyaya. Panginoon, ikaw po ang mabuting Diyos. Ikaw po ang mabait na Diyos. Panginoon, maraming salamat po. Ama, sa pangalan ni Jesus, tanggapin nila at maranasan nila na uulan ng pagpapala sa kanilang buhay. Dadaloy ang blessing, dadaloy ang healing, dadaloy ang kapayapaan, dadaloy ang kasaganaan, dadaloy pong yung kapangyarihan sa kanila sapagkat yan po ang iyong nais. Maraming salamat po. Sumainyo dakilang pag-ibig ng Ama, ang biyaya ng Panginoong Kristo, at pagsama ng Banal na Espiritu. You are forever blessed and blessed in Jesus' name. Amen. Amen. Maraming salamat po. God bless you.